Ginagawa nila ang lahat para guluhin po ang utak ng ating mga kababayan. Sabi nila adik daw ang pamilya ni PBBM. Ito po yung adik na lumalaban sa korupsyon. Ito po yung adik na nakapag-file. File na po ang case, filed na po yung case. Hinihintay na lang po yung warrant of arrest bago magpasko. At yun po ang pinaglalaban ni Amy Marcos at ng mga Duterte na maisalba yung mga mai-issuehan ng warrant of arrest. Huwag po tayo magpapadistract sa mga rally ng mga demonyo. I'm not talking about yung mga members, yung pong mga leaders na nag-uutos para guluhin po ang utak ng mga tao. Itong sinasabi niyang adik na pamilya, at least ito pong adik na pamilya na inaakasahan niya is may nagagawa, lumalaban sa korupsyon. Pero ang ginagawa po nila is kontrahin, pigilan na mapanagot itong mga corrupt na politician, nakaalyado nila, na alipores nila, allies nila. Uulitin ko, filed na po yung case. Nihintay na lang po bago magpasko ma-issue ang warrant of arrest. Yun ang gusto nilang pigilan. Kasi mga allies nga nila. Isipin mo kung talagang anti-corruption siya, bakit ang kakalabanin mo yung kapatid mo? Ang kalabanin mo yung yung corruption, hindi yung kapatid mo. Yung kapatid mo na nag-expose ng corruption, lumalaban sa corruption, nagpapaimbestiga ng corruption. Bakit siya ang kinakalaban mo? Ang kalabanin mo yung corruption. Kasi iba talaga ang kanilang layunin, is pigilan po na masampahan ng kaso at maikulong itong mga kaalyado nila. Yes, nakasampa na nga po ang kaso hinihintay na lang taga ang warrant of arrest. Kaya sabi yan ni Ombudsman Remulla, bago mag December 15, lalabas na ang warrant of arrest sa mga tao na ito. Kasama po yung mga senators, si Cheese, si Jinggoy, si Villanueva, sino pa ba? Si Bong Revilla, di ba? Baka maisama ka pa, Amy. Kumakandidato ka rin di ba? Malapit na kumanta yung bagman mo. Ayan po. Kaya po yan po sinasabi natin. Huwag kayo magpapapaniwala. Kapag sinabing peace rally, puro panalangin po andyan, sermon ng pares, sermon ng pastor. Hindi po dapat haluan ng politika. Kahit magbanggit, hindi ka dapat nagpapaakyat ng mga politiko, especially yung mga sangkot. Sino ba ang sangkot? Si Chavit sangkot po sa korupsyon. Si Marcoleta, nagsinungaling sa salin. Ang tanga. Amy Marcos, malapit na. Kaya po todo pigil, kulang na lang po kaladkarin niya si PBBM palabas ng Malacanang. Diba? Dahil malapit na siya talaga. Ito mo si Martin Romualdez, relax lang, diba? Sinasabi niya, I am clean. Napatunayan niya yan. Diba? Pero wala siyang sinasabi, wala siyang sinasabing masama kay PBBM. Pero, hinahanda niya yung mga ebidensya niya na he is clean. Anyway, isa pa sa kinatatakutan nito ni Babalina is malapit nang kumanta yung bagman niya sa DPWH. And yun rin natuklasan na isa ang mga diskaya sa kanyang nag-donor po sa kanyang campaign, 'di ba? Umabot ng 1 billion. So, isa yan sa mga ingatan niya at yung pinaka-importante is yung ambisyon niya na maging vice-presidente. Kasi magtatandem yan, di ba? Magtatandem po yan. Si Sara at si Amy, presidente at vice-presidente. Diyos ko po, ano mangyayari sa Pilipinas? Anyway, bakit hindi sila makapaghintay ng 2028, no? Ba't naatat silang mang-agaw ng posisyon? Ba't hindi nyo hayaan magtrabaho yung tao, yung kapatid mo, ba't pilit mong inaagaw? Meron pa siyang uwi na tayo ading, magpagamot ka. Parang ang kailangan yata magpagamot itong si Babalina, nahawa na kay Inday Sayad. Diba? Parang akala mo, totoong may concern. Kung talaga may concern ka sa kapatid mo, bakit mo siniraan sa libu-libong tao, sa harap ng libu-libong tao, 650,000 na tao, siniraan mo yung kapatid mo kung talaga may concern ka. Hindi ba?
may epekto yan, di ba? If ever, kung totoong nagda-drugs, sinasabi niya. Alam naman si Amy. Laging may latest chismis. Kaso itong latest chismis niya, lumang-luma na, 2022 pa, di ba? About drugs, bangag, niwi. Yan nga po yung panira nila kay PBBM na hanggang ngayon hindi nila matinag-tinag. Di ba? Kasi protected by God, by the Holy Spirit. Gabi na, ipagkakanulo yung pamilya para sa ambisyon. Hindi magandang ehemplo sa mga magkakapatid ang ginawa ni Amy. Sabi niya, uwi na tayo ding at magpagamot ka. Addictus daw. Alam mo palang addictus noon pa. Bakit nyo binudol yung mga DDS? Bakit nyo binudol yung mga DDS na iboto kung addictus yung kapatid mo pala? Isipin mo, magiging pangulo, addictus, di ba? So kayo may kasalanan kung bakit naging presidente yan. Alam nyo pala sa simula't-simula palang addictus na, according to you. Pero maraming hindi naniniwala kasi ang addictus hindi makakapag-isip ng kagaya ng kay PBBM. Very productive silang mag-asawa. See? Yung panloloko nyo sa mga DDS, niloko nyo, alam nyo yung addictus pero in-endorse nyo. Kayo ni Sara, hinayaan yung tumakbo, nanalo. Kasi sinungalingan ninyo sa mga DDS. Itong sinasabi mong kapatid mong addictus, ito yung magsimulang magpa-imbestiga, mag-expose ng korupsyon, ng malawakang korupsyon, nagsimulang magpa-imbestiga. At ngayon nakapag-file na ng case. Ito yung kapatid mong sinasabi mong addictus na nakapagsampa ng kaso at malapit nang lumabas yung warrant of arrest ng mga kinasuhang politiko na kaalyado ninyo. Samantalang ikaw na normal, na hindi kaya addictus, nakuha mo bang magpa-imbestiga? Meron ka bang ginawang hakbang na imbestigahan ang mga korupsyon na nangyayari sa bansa? Wala. Bagkus tahimik ka kasi isa ka ring busog na nakikinabang sa kaban ng bayan, sa taxpayers' money. Real talk lang tayo, babalina. Hindi mo kami maloloko. Mas gugustuhan na namin ito na talagang lumalaban sa korupsyon at may mapapakulong na. Yun ang hinihintay namin. Yun ang Merry Christmas. Ito lang masasabi ko, babalina. Wala kang utang na loob sa taong nagbigay ng apelido sa'yo. Kahit hindi ka naman anak. Diba? Wala kang utang na loob. You are nothing kung walang Marcos sa dulo ng pangalan mo. Kaya yun ang insecurity mo. Diba? Walang Marcos na nananalaytay sa katawan mo. Kaya inggit na inggit ka kay PBBM. Inggit na inggit ka. Ginamit niyo sa PBBM, diba? Sabi mo, addictus benedictus. Noong 2022, pero in-endorse nyo. Bakit? Dahil ang balak nyo, gagamitin nyo lang siya after 1 year. After 1 year, papalitan na ni Sara. Yan yung masamang balak nyo simula ng umpisa pa lamang, pero hindi kayo nagtagumpay, di ba? Masyadong madumi yung marumi yung ginawa nyong plano noong 2022.